Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isang naririto na sa kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay na tunay po na napakabuti niya sa ating mga buhay. Ang kanyang biyaya ay sapat at kailanman ay hindi nagkukulang. Amen po ba doon? Amen po. Nakalipas na naman po ang isang buwan na patuloy po nating nararanasan ang kabutihan at kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Sabi nga po, tayo po ay sinusubok, pero tayo rin po ay pinagtatagumpay ng ating Diyos na buhay. Nararanasan po ba natin yon? Amen po. Sabi nga po dito sa Isaiah 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew the strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Another man po, another answered prayer and another reason to glorify and praise the Lord. Kaya po palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay at sama-sama po natin naharapin po ang buwan po ng Marso na kasama po ang ating Diyos na buhay. Kaya po inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Jezabel sa opening prayer at ng worship team. Yes, Jesus, Lord, Father God. Tuning ang napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin. Kaya't patuloy ka namin aawitan ngayong umaga. Dahil alam namin, Lord, na buhay na namin ang magpuri at umawit sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso at lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka.
Hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy po tayong lumagay sa diwa ng panalangin sa umagang ito, O God, Lord. Salamat, salamat, Panginoon, sa umagang ito, O God, na pinagsama-sama niyo po kami muli upang purihin ka, Panginoon, upang dakilain ka, O God. Tunay nga, Panginoon, na hindi po kami mag-asawang purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay po, Panginoon, na napakabuti niyo po palagi sa aming mga buhay, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sa panibagong araw, O God. Panibago sa isang nagdaang linggo, Panginoon, na iningatan niyo po kami, Panginoon, O God. At salamat, Panginoon, sa muling isang buwan, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa amin, O God, Lord. Salamat, salamat, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na nararanasan namin yung palagi niyo pong pagsama, paggabay at pag-iingat po sa amin, O God. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala, Panginoon, na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa, O God. Tunay nga, Panginoon, na hindi po kayo nagkukulang sa buhay ng bawat isa, O God, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy, Father, na humihingi po kami, Father God, na kapatawaran sa lahat po ng aming mga naisip, nasabi, nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan. Tunay nga, Panginoon, na sa umagang ito, Father God, ay hinihingi po namin ang inyong kapatawaran, O God, Lord. Patuloy, Father, na linisin niyo po kami ng inyong dugong banal, O God, upang maging karapat dapat po kami sa inyong harapan sa umagang ito, O God, upang masamba ka po namin ng buong puso, O God, Lord. Patuloy, Father, na nawa kayo ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa umagang ito, O God, Lord. I pray, Father God, maging Panginoon yung mga kasama po namin via live stream, O God. Tunay nga, Panginoon, na alam po namin na hindi po aksidente, O God, na nandito po sila sa live stream, O God, Lord. Alam po namin, Panginoon, na may gagawin po kayo sa buhay po nila, O God. Patuloy, Father, na maging daan po ito, Panginoon, itong live stream na ito upang may mga buhay po na mabago, may mga buhay, may mga kaluluwa po kaming mailapit sa inyo, O God, sa pamamagitan ng live stream na ito, O God, Lord. Nawa, gamitin niyo po itong live stream na to, Panginoon, upang maraming kaluluwa pa, Panginoon, ang makakilala sa inyo, O God, at maligtas, Panginoon, ang kanilang mga buhay, O God, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Father, at dalangin ko din po, Panginoon, O God, yung gawain po namin sa umagang ito, Father God. Patuloy, Father, na kayo po ang siyang manguna, kayo po, Panginoon, ang siyang maging sentro, Panginoon, ng aming gawain, O God, Lord. Anumang uri ng gawa ng kaaway, anumang uri ng gawa ng kaaway na makakapag-distract, Panginoon, sa gawain ito po'y aming winawala ng karapatan sa pangalan ni Jesus, O God. Patuloy, Father, na ikaw lamang po, Panginoon, ang mapapurihan sa umagang ito. Patuloy, Father, na kayo lamang ang kumilos, kayo lamang ang makita, Panginoon. Kayo lamang ang maitaas, O God, sa umagang ito, Father, maging, Panginoon, sa lahat po na gagamitin nyo, mula MC, O God, mula offertory prayer, Panginoon, closing prayer, Panginoon, at lalong higit, Panginoon, sa maghahatid ng inyong banal na salita, O God. Patuloy, Father, na kayo po nawa ang siyang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon, Lord. Langisan mo po ang kanyang labi, Panginoon, at itago mo lamang po siya sa inyong likuran. At patuloy, Father, na kayo ang kumilos, kayo po ang manguna sa umagang ito, Father and God, at lalabas po kami ng sambahang ito, O God, na dininig niyo na po ang panalangin ng buhay ng bawat isa, O God, Lord. Patuloy, Father, na sa inyo na po namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang masaya at mapagpalang linggo po muli sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, nasa panibagong buwan na po tayo na patuloy na pinapalakas, patuloy na pinapagtagumpay at higit sa lahat, pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po'y sumigaw at ibigay po natin yung pinakamataas na papuri na para lamang po sa Kanya. Hallelujah, Lord.
napakasayang magpuri sa iyo, Panginoon. Kaya't sa bawat araw, Panginoon, pipiliin namin ang umawit at magpuri sa iyo, Panginoon. Dahil buhay na namin ang magpuri at sumamba sa iyo. Na kahit anumang panahon o sitwasyon, pipiliin namin ang magtiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako papabayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa siya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Jesus. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailanman ako'y hindi iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang
Praise your name, O God. You are so great and you are so wonderful. Magandang umaga po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Pinapasalamatan at itinataas sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa pribilehyo na binigay mo sa amin, sa pagkakataon, Panginoon, na ikay aming mapapurihan at masamba sa umagang ito, God. Salamat at kami narito, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Napakabuti mo, napakadakila mo, at patuloy po namin idinudulog, O Diyos, ang aming po mga sarili. Ano man po yung nakikita mo na hindi po nagbigay kaluguran, mga pagkukulang, mga pagkakasala na amin po nagawa sa isip, salita, sa gawa, linisin mo kami, Panginoon, at kami, Panginoon, ay malayang makadulog sa iyong banal mong trono. Salamat po, Ama, sa umagang to sa pagkakataon na muli mo po akong gamitin. Dalangin ko, Diyos, na ang banal na Espiritu ang siyang manguna, na lahat po ng lalabas sa akin bibig ay mga salitang nanggagaling po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan po ng gawain ito. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na paburit pa sa salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus namin, Panginoon, at tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Muli po ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. So, kumusta na po ang lahat? So, ngayon po ay March 1 na, no? Grabe, napakabilis po ng panahon. So, ibig sabihin parang ang tagal na po pala namin hindi nakabalik, ano? Napakabilis po talaga ng panahon. At noong last February, no? Ito po ay Hearts Day. So, sino po ba yung nag-celebrate ng Hearts Day? Amen. So, tayo pong lahat, ano? Dahil meron po tayong Panginoon na nagmamahal po sa bawat isa sa atin. So muli po, ang title po ng mensahe po ng Panginoon sa umagang to ay Jesus, the true bread from heaven. So ang layunin po ng mensahe na ating isa puso at isa isip, si Jesus bilang ating walang hanggang kasiyahan. Isang katotohanan ng dapat nating panghawakan habang nabubuhay. So buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa John 6:32 and 35. So yun po yung text po natin sa umagang to. Verse 32, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. So 33 po, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. 34, sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang banal na salita sa umagang to. So now po, yung pong background po nitong sa New Testament, ay matatagpuan din po natin ito sa Old Testament, sa Exodus chapter 16, verse 14 and 15. Sabi po dyan, sa verse 14, nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Pinipig daw po. Sino po ba nakakain na po ng pinipig? Di po ba masarap po yung pinipig, ano? Hindi nila alam kung ano yon. Kaya nagtanungan sila, ano ito? Sinabi ni Moises, yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. So kaya po nag-survive ang mga Israelite ng 40 years doon po sa disyerto kasi pinapakain po sila ng Diyos doon. So yun po experience nila na pinapakain sila ng mana, yun po ang tawag doon sa pagkain na yun, no? Ng Panginoon doon sa disyerto. Actually, simulan po natin sa time po ni Jacob. So kilala po natin si Jacob, di po ba? Si Jacob po ay anak po ni Isaac. At siya po ay apo ni Abraham. Siya po ay nagkaroon ng 12 anak. From then, dumami po sila, naging 70 silang lahat.
Sila po yung bumaba sa Ehipto na mababasa naman po natin sa Genesis 46:27. So nandun po sila, dumami po sila roon. Tapos iniligtas po sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinalaya sila ng Diyos sa pamamagitan po nino. Sa palagay niyo po sino? Si Moises. Dumaan sila sa tubig. Yun po yung hinati ang dagat para makadaan sila. Tapos nagpunta sila sa disyerto for 40 years. Di ba? Lagi po nating napapanood dito sa TV, yung paghahati po ni Moises dun po sa dagat. Dahil po sa katigasan ng ulo nila, no? Sinubok po sila ng Diyos bago sila makapasok sa Kanaan o sa Promised Land. So yan din po yung istorya po ng Panginoong Hesukristo. Kasi si Jesus Christ, dahil nag-fail nga po ang Israel sa Old Testament, ang calling sa kanila noon ay to become light to all nation. Kaso po, imbis na maging ilaw sila sa buong mundo, naging katitusuran po yung bayan po ng Israel. Kaya po si Jesus Christ, kailangan niya pong dumating sa New Testament. At siya yung totoong ilaw po ng sanglibutan. So from Israel, napunta din si Jesus sa Ehipto dahil naalala po ninyo, dinala siya sa Egypt noong bata pa siya. Upang iligtas po si Jesus Christ, kanino po? Kay Haring Herodes. Kasi balak niya pong patayin ang lahat po ng mga bata, no? Katulad din po ng kwento ng Israel sa Old Testament, pagbalik ni Jesus sa Israel, doon sa lupang dating tinawag na Kanaan sa Old Testament, binautismuhan siya ni Juan Bautista sa Jordan River, sa Matthew 3:13-17. At kung papaano pinalaya naman ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto, binautismuhan yung Israel sa pagdaan doon sa dagat. Di po ba? Iyon po yung dagat na hinati. So makita po natin dyan, ano? So interpretasyon nga po ni Apostle Paul sa pagdaan nila sa dagat ay baptism. They were baptized during that time. Sabi po sa 1 Corinthians 10:2, ang ating mga ninuno, ang Israel, ay lahat ay nasa ilalim ng ulap at silang lahat ay dumaan sa dagat at silang lahat ay nabautismuhan kay Moses sa ulap at sa dagat. So, minsanan lang po sa kanila, no? So, ito po ay simbolikong pagbabautismo sa kanila o pagdaan mula sa pagiging slave o pagkaalipin patungo sa kalayaan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Panginoon. So si Jesus Christ, after po niya mabaptize sa tubig, saan po siya nagpunta? Siya po ay nagpunta sa disyerto, sa Matthew chapter 4. So gaano po katagal? 40 days and 40 nights. Sila naman po, 40 years, no? Kung paano yung Israel, pagkatapos po ng baptism nila, nagpunta po sila sa disyerto for 40 years at doon sila sinubok ng Panginoon. Si Jesus din naman tinukso doon sa disyerto. So ang Israel po nag-fail, no? Si Jesus Christ naman naging victorious. So Israel failed, but Jesus triumphant. He is the true new Israel, fulfilling God's promises. Makikita natin doon na si Jesus pala ang iyong new Israel. At noong nasa disyerto ang mga Israelita, mayroon silang natanggap na bread from heaven. Excuse me po, no? Meaning, ito po yung shadow na tumuturo kay Jesus. Tandaan po natin, He is the true bread from heaven. Kaya kung basahin po natin ang Exodus chapter 16, tapos interpret po natin ang Bible Christologically, makikita po natin na si Jesus Christ, siya po yung kumukumpleto ng mga istorya sa Old Testament. Amen po. Sabi po ni Jesus sa ating teksto, sa John 6:32 and 33,
Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. So bumabalik po ang Panginoong Jesucristo doon sa Old Testament sa panahon po ni Moises. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. No? Ito po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga kausap noong panahon na iyon. Right after po niyang pakainin ang humigit kumulang na 5,000 po na lalaki. Hindi pa kasama dito ang mga babae at mga bata. Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanila sa verse 35, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So sino po ang tinutukoy niya sa verse na ito? Yung sarili niya. Siya yung true bread from heaven na bumaba mula sa langit. So just imagine, no? Yung mga Israelita, nakita nila literal na bumababa yung tinapay mula sa langit. At napakagandang symbol po na nangyari yon during that time. Pero ito po ay nagpo-point toward Jesus Christ, na siya ang bread from heaven na bumaba mula sa Diyos at siya rin yung naging pagkain natin. Siya yung namatay sa krus at nagbigay sa atin ng eternal life. Amen po? At mula noon, hindi na po inulit ng Panginoon ang pagbibigay ng mana sa Israel. Upang maunawaan natin na ang mana na ibinigay sa kanila ay isang beses lang na probisyon. Gaya po ni Jesus na minsan lamang inialay ang kanyang buhay bilang sakripisyo para po sa kasalanan ng sanglibutan. Amen po. At kung ikaw ay tatalima sa alok niyang kaligtasan, magkakaroon ka rin ng buhay na walang hanggan. Because Jesus is our eternal life. Ngunit mga kapatid, ngayong umaga, may isang katotohanan na madalas na nami-miss out natin bilang mga anak ng Diyos. Ano po yon? That Jesus is also our eternal satisfaction. No? So kanina, sa awitin po natin, naririnig po natin, si Jesus ay sapat na. Di ba? Puro sapat na kahit may pagsubok, kahit may problema, may kasapatan po tayo dahil nandyan po ang ating Panginoong Jesus. Sa mga mananampalataya, hindi lang buhay na walang hanggan ang binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dapat meron din tayong satisfaction. Ano pong sabi? Na habang nabubuhay po tayo, meron po tayong satisfaction. Amen po ba? So, ang Panginoong Jesucristo ang ating eternal satisfaction. Sabi niya, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Tinuturo dito, si Jesus ang tunay na nagbibigay kasiyahan sa tao. Amen po ba doon? Mahalaga ang physical needs, ngunit hindi sapat ang mga ito upang punuin ang puso. Kapag si Kristo ang ating tinapay ng buhay, natuto tayong masyahan sa Kanya. Kaya't hindi na tayo alipin ng kakulangan o kasaganaan sapagkat kay Kristo ang tunay na kasapatan. Amen po? Katulad po na inawit natin kanina, paulit-ulit, natawa nga po ko, sabi ko, ang galing naman ng Lord. Na lagi niyang sinasabi na ang Panginoon ay sapat. Sapat na sa atin. Totoo kaya yon? Amen. A large number of Filipinos, even children, grow up in culture where happiness is frequently associated with buying and receiving material things. Di po ba, mga kabataan po ngayon? Kaya tayo po na mga Kristiyano, dapat po i-retrain din natin yung mga anak o mga pamangkin na yung mga material na bagay, it won't satisfy us. Tama po ba? Hindi po makakasatisfy yung mga bagay na to sa ating pong buhay.
So wag po nating hanapin yung satisfaction sa mga bagay na to. Minsan kasi, kahit po na mga Christian, we say we follow the Lord Jesus Christ, pero madalas, nasa sidetrack po tayo, di po ba? Minsan, napupuno po tayo ng materialism. Mga bagay na gusto natin. Gusto ko yan, gusto ko nun. Pag pumunta ka sa mall, no, ang dami mong gustong bilhin. Kasi ang puso po, no, sabi nga po sa Bible, the heart is deceitful above all things. Mandaraya talaga ang puso. Di po ba? Lagi po yang nasa sidetrack. Lagi yang tumitingin sa iba. May Kristo ka na, pero titingin ka pa sa iba. At minsan, nagkakaroon po tayo ng ilusyon o maling pananaw na dadaya tayo. Iniisip natin na yung mga nakikita natin ay makakapag-satisfy sa atin. Gaya po ng mga material na bagay, no? Yung successful na negosyo, maraming pera, promotion, na hindi ka magiging masaya hanggang di ka magkakaroon. Minsan, kung wala kang bahay, kailan kaya ako magkakabahay, no? Paano ka magkakaroon ng bahay? Diba? Mag-iipon ka ng maraming pera, maglo-loan ka. Gaano ba katagal yon? Iintayin mo ba ng maraming taon bago ka maging masaya? When you can be satisfied or happy right now. Alam niyo po yung puso natin, kung mayroon man isang napakalaking bagay dito sa mundo, yun po yung puso natin. Ilagay mo na ang lahat, parang kulang pa rin. So, sino pong nakakakilala kay Doraemon? No? Yung mga bata, kilala po si Doraemon. Siguro yung matatanda, hindi po kilala, no? Sino ba si Doraemon, no? Kilala niyo po si Doraemon. Siya po isang robotic cat, no? Mayroon po siyang magical pocket. Kung titingnan mo, malaki po yung pocket niya sa kanyang tiyan. Kung saan maaari siyang kumuha ng kahit anong bagay na gusto niya. Mga gadget o kahit mga tools. At kahit ano pa ay nagkakasya sa kanyang bulsa. Hindi po ito napupuno. Parang gaya din po sa ating puso, Lahat, ilagay mo na sa puso mo. Lahat ng pwede mong maisip, no? Alam nyo, ang sasabihin ng puso natin, sa sobrang laki ng puso natin, I want more and more. Non-stop po yan. Walang katapusan. Walang kasiyahan, gaya po ng maraming kontraktor, no? Mga politician na nakita po natin, napakayaman na nila, isang kotse. Di pa ba okay? Kailangan 40 pa. Tapos 4 lang yung anak mo, Grabe. Sabihin, talagang nakikita po natin yung kauhawan sa kayamanan. Pero alam niyo po, ang puso po ng tao ay hindi po ligtas sa law of diminishing return. Narinig niyo na po ba to? The law of diminishing return, di po ba? Ano po ang law of diminishing return? Ito po ay isang economic concept patungkol po sa mga business, no? Halimbawa, may nagbigay sa iyo ng 1 million. I-apply natin sa human psychology. So, ang saya-saya mo, sino ba ditong bibigyan ng 1 million na malungkot, di ba? Grabe, 1 million, milyonaryo na ako. Di ba ganon? The following day, may nagbigay ulit sa iyo, ng isang another 1 million. Naging 2 million na doble yung saya mo. Nausipin mo, siguro kung kumikita ka sa business o kung may nagbibigay sa iyo ng 1 million bawat araw, iyong saya niyo po ba ay nadodoble o natitriple? Alam niyo po, hindi siya ganoon. Dahil may tinatawag po tayong law of diminishing return. Mayroong peak na kapag naabot mo, hanggang doon na lang talaga. So, ibig sabihin na mayroon kang 100 million, ay 100 times na din ang kaligayahan mo. Kasi mayroong law of diminishing return. Mayroong point na maaari mong yung peak din pababa na. At lahat ng bagay dito sa mundo ay subjected sa law of diminishing return. Maaring tuwang-tuwa ka na makabili ka ng bagong sasakyan, di ba? Tuwang-tuwa ka first day, second day,
Pero the following weeks and months, pababa na iyong kaligayahan mo. Gusto mo na naman ng bago. Para ngayon, L3 lang. Naku, ayoko ng L3. Baka, ano ba yung mga bagong sasakyan ngayon? Fortuner na. Tapos susunod, ayoko na. Iba naman, di ba? Talagang pataas na po ng pataas. So sa lahat po ng bagay dito sa mundo, kung wala kang kakontentuhan, yung level of happiness mo laging pababa. Kahit napakayamang tao, pag tinanong mo sila, ang dami pa rin nilang hinahanap. Non-stop. Kasi sa totoo lang, ang hinahanap talaga ng tao ay eternal satisfaction. Amen po ba? Hindi tayo masasastify na mga bagay na mayroon tayo dito sa mundo, no? At ang nakakapag-offer lang ng eternal satisfaction ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Nasa Kanya lang ang totoong satisfaction. Na kay Jesus lang ang nakakapatid ng uhaw natin is spiritually. At mapalad ka kapatid kung ang Panginoong Hesukristo ay nasa buhay mo because you have eternal life. Ang kailangan mo nang unawain sa Hesukristo, dapat ang iyong eternal satisfaction. Siya ang totoong magsasatisfy sa atin. Na mga kapatid, bilang mga Kristiyano, where do you find your satisfaction right now? Tinatanong pa po ba natin ang ating mga sarili? Saan ba tayo nasasatisfy? Saan ba tayo sumasaya, no? Saan ka ba? Nasa sidra ka ba sa buhay mo ngayon? Sa salapi ba? Amen po ba doon? Siyempre, masarap naman po may pera para sa Panginoon, di po ba? Sa tagumpay ba? Sa karir? Sa relasyon? Sa kasikatan? Maaring nasa sidetrack ka din sa mga bagay na wala ka pa pinipilit mong makuha. Kaya paalala po ni Propeta Isaiah, bakit kayo gumagastos ng salapi sa hindi tinapay at sa inyong pinagpaguran sa hindi nakakabusog? Wala pong masama sa pagkakaroon ng material na bagay, wala rin pong masama sa pag-unlad. Pero ang nagiging problema, kapag ang iyong focus, ang iyong atensyon, at iyong energy mo ay nauubos sa pagnanasa, no, ng mga bagay sa mundong ito, hanggang hindi ka na makatulog sa kakaisip. Kailan kaya ako yayaman? Kailan kaya ako magkakaroon ng magandang sasakyan, di ba ba? Wala ka ng maayos na devotional life. So alam po natin, napakahalaga po ng pagbabasa ng Biblia. Hindi ka po nakakabasa at higit sa lahat, wala ka ng malusog na prayer life. Hindi ka na nakakapag-pray. Sabi po ni Jesus sa John 6:27a, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, yung success po dito sa mundo, it will give you happiness for a time. Tandaan po natin, for a time. Dahil lahat po ng ino-offer ng mundong ito ay panandalian lang. Masaya sa umpisa, pero nauubos din. Di ba gusto mo yung damit na yon? Talagang pag sinuot mo na, ay, ganito lang pala. Parang ayaw mo nang isuot, gusto mo nang bumili ng iba. Sandali lang eh, no? Sino ba yung gusto may iPhone dito? Nakabili na siya ng iPhone 10, 13, hanggang ano na, di ba? Kita po natin. Sa umpisa lang. Kaya kahit makapit mo pa ang maraming tagumpay sa mundong ito, still all of these are subjected to the law of diminishing return. Bababa at bababa patin downward yung kaligayahan mo. Because no amount of material wealth can satisfy us. Kasi ang hinahanap talaga ng puso mo, si Kristo lang. Jesus is eternal. He is our eternal life and eternal satisfaction. So, totoo po ba yon sa ating pong buhay? Na siya po ba talaga ang ating
eternal satisfaction. At siya lang po ba talaga ang ating kasapatan sa ating pong buhay. So, ang ganong mga salita ay mararanasan lang po natin sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kapag wala po tayong pagsubok, di po natin mararanasan yung kasapatan na sinasabi kanina doon sa awitin ng kahit may bagyo, ganun po ba? Na makakapagpuri ka pa ba sa Panginoon kapag may problema ka? Makakaawit ka pa ba? Sister Annalo, makakaawit ka pa ba sa Panginoon kung may problema ka? So napakadali po niyang sabihin. Pero kapag ito'y naranasan mo sa buhay mo, talagang napakabigat. Pero alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. So ma-share ko lang po na talagang sa buhay po namin, naranasan po namin ng mag-asawa yung eternal satisfaction, kaligayahan sa Panginoon lang po. So yung nagka-problema po kami last year, so alam po yan ni Kap at saka ni Annalo, kung ano po yung grabing naging problema po namin na parang di mo isipin, no? So kami po, di ba, mag-asawa, nagtrabaho po kami sa Saudi, nag-ipon po kami. So maganda naman po yung sahod namin, kaya lang po yung desire po ng Lord na kailangan namin mag-serve, kailan pa. Tapos nung nag-resign po ako, sabi 40 years old ako, sabi po nung head nurse namin, parang, yun nga po, naikwento ko na dati na, parang nababaliw ka ba? Pagpapalit mo ba yung milyon sa Pilipinas, wala kang pera, yung mga ganun. So hindi po namin pinakinggan, sabi po namin, nakaipon na kami, and then, yun po yung, maglilingkod po kami sa Panginoon dito po sa Pilipinas. Yun nga po, patayo po kami yung, siyempre, maliit lang po na building, para po makakapag-serve kami. Hindi na po kami magtatrabaho. So yun nga po, meron na nga po kaming hanap buhay, may bahay. Tapos marami po siyang paupahan. So meron po siyang water station, tindahan, may bakery. Basta nandun na po lahat. So inisip po namin sa buhay po namin, di na kami magtatrabaho. Maglilingkod na lang po kami sa Panginoon. And then habang buhay kami, yun po ang bibigay na blessing sa amin po ng Panginoon. So, siyempre, masaya ka kasi kahit hindi ka nagtatrabaho, kumikita ka, parang ganon. So, nabalitaan niyo na po ba na meron pong airport sa Bulacan? Ba, yun. So, 10 years pong pinlano yon. And then, 10 years na pinlano, 2028, aandar na po yung airport. So, wala po kami kaalam-alam doon. And then, one time po, last year, ang daming pumunta sa may tindahan po namin. Sabi ko, mapuputi sila, magaganda sila. So kaya pala galing po sila sa Manila. Galing po sila sa San Miguel Corporation na nagsisurvey sila, ganyan. So ano naman sinisurvey nyo? Parang gano'n. Magsisurvey po kami kasi parang grabe. Dahil saan? Na yung pong lugar niyo tatanggalin. Dahil yung lugar po namin, gagawin siyang yung parang daan, papunta sa airport. Sabi ko, ano yan, joke ba yan? Parang nagjo-joke pa, parang gano'n. Hindi po, kailangan po mag-meeting po, gano'n. So, pumunta po kami, nag-meeting kami. So, parang nung unang meeting po, parang hindi pa tumatanim sa isip ko na, hindi naman to totoo. Pero grabe po kasi meeting. Parang, totoo na to, binibili na po yung lugar namin. Tapos kukuhanin, tapos tatanggalin. So, parang sabi ko, totoo ba to? Na yung pinagpaguran mo ng buong buhay mo, na alam mo, doon ka natitatanda. Hindi ka na magtatrabaho. Tapos mawawala lahat. Yung building, lupa, lahat. So nung una, akala po namin, babayaran ka. Ba, milyon, ganun. Pero nung bandang huli, nag-meeting po doon po sa anak po ni Ramon Ang, di po ba San Miguel yung anak niya. Nasabi niya, 15% lang ibibigay. So paano? Saan namin lalagay? Talagang, sabi ko, Lord, totoo ba to? So doon mo talaga makikita yung salita ng Diyos. Sabi nga po kanina, ang salita ng Diyos may kasapatan. You have eternal satisfaction, yung joy mo nang gagaling talaga sa Panginoon. Sabi ko, totoo kaya to? Paano nasa tayo titira? Saan tayo matanda na natin? Saan tayo magtatrabaho? Diba? Parang ganun lang, isang click lang, nabago na yung buhay mo. Kaya hindi po talaga natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. No? So, sabi ko po kay Brother Nestor, iiyak lang ako. Sabi ko pong gano'n. Gusto ko lang, huwag ka na umiyak. Alam naman natin. Hindi kailangan ko umiyak, di ba? Siyempre, iba po kasi yung babae sa yung lalaki. Hindi naman masyadong So, hayaan mo lang. Umiyak lang ako para ma-internalize ko. Gusto ko maramdaman sa puso ko yung sakit, yung pain. So, iyak po ako yun. Iyak. Tapos nag-pray ako, Lord, bahala ka na. Alam mo, yung sa'yo, bahala ka. Ikaw nakakalam kung anong kalooban mo. And then, doon talaga, nag-sink in sa puso mo talaga yung salita ng Diyos, no? Ayoko po umiyak. Yun nga po, talagang
may peace, talagang may joy na talagang napakabuti po ng Panginoon na kapag naglilingkod ka sa Kanya, kahit may pagsubok, kahit may problema, payapa ka. Kaya po nung sabi ko po sa Kanya na kaya po pala yung mga napapanood po natin sa TV, totoo pala yun. Parang nanonood ka lang na nagpapakamatay na lumalaban sila para kuhanin yung lupa. Ganun po, totoo pala to. Sabi ko, minsan yung napapanood mo sa TV, mangyayari pala sa'yo. Parang sabi ko, hindi naman mangyayari sa amin yan. Parang gano'n. So kaya pala nakipagpatayan po talaga sila. So yung mga matatanda po sa lugar namin, marami pong mayayaman po kasi doon. Talagang hindi na po sila nakakatulog. Kawawa po sila kasi senior na sila. Tapos sasabihin nila, saan sila pupunta? Lilipat? Mga gano'n, napakadami pong bagay. So yun nga po, nag-pray nga po kami at talaga nagkaroon po ng kapayapaan sa amin po mga puso. So, doon ko lang po talaga naramdaman talaga na ang ating pong eternal satisfaction, yung joy po talaga natin, nasa Panginoon. Yung hindi mo alam, isang taon, hindi mo alam kung kailan kami aalis. Parang ganun. Sa kami titira, parang ganun. Wala naman po kaming bahay, wala kaming mapuntahan. And then, nung matanggap na po sa puso namin na totoo, kaya po kami ni Brother Nestor, naghanap na po kami ng lilipatan. And then, nag-ano po kami ng mga apartment na kung sakaling bigla kaming balisin, doon po namin lalagay po yung mga gamit. Pero salamat po sa Panginoon doon sa peace na lalagay po niya sa puso namin. So marami pong realization na itinuturo ang Panginoon sa atin. Na sa lahat po ng bagay dito sa mundo, wala kang pwedeng panghawakan. Lahat maaaring mawawala sa'yo, di ba? Ganun lang. Tapos wala na. Parang grabe yung hirap ko sa Saudi. Tapos ganun lang. So yun nga po, wala ka talaga. Wala ka mapanghawak. Kaya hindi ka pwedeng magyabang. Mayaman ako, ganito ko hindi. Isang click mo lang, wala lahat yan. Pero ang Panginoon hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Amen po. Na dahil sa pagsasakripisyo mo, kung kaya naabot mo ang iyong pangarap, parang ikaw lang, no? Kundi dahil sa kakayahan na binigay sa'yo ng Panginoon, na maaari din niyang bawiin anytime, no? Na huwag nating panghawakan ang mga tagumpay sa mundong ito. Wala sa mga bagay na ito ang ating eternal satisfaction. Because everything in this world is temporary. Temporary lang talaga. But Jesus is eternal. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging satisfied sa Kanya lang. So, kahit po sa dulo ng isip ko, di ko po akalain na mangyayari po yung gano'n. So, ang kalaban po namin, si Ramon ang pinakamayaman sa Pilipinas. Kaya parang lagi na po sinasabi, meron pong eminent domain na sinasabi, na kapag po kinuha po ng gobyerno ang iyong lupa, ang iyong bahay, wala ka nang magagawa. So yun, naglalaban-laban po yung mga lawyers na sinasabi na wala po talaga kami magagawa. Nagpunta po kami sa lawyer, ang sabi po nung lawyer sa amin, mas maganda, magpasukat na kayo, yung gano'n. Sabi ko, itong lawyer na to, kung imbis na sasaya kami, lalo pa kami lumungkot kasi sabi niya, daw po, ganun nga po. Pero nagkaroon po yun sa kapitan po namin na, yung kapitan po kasi namin, parang yung anak po niya, pastor din. So, sobrang prayer po. Para po kami langgam na, tapos ang kalaban mo, yung buong mundo, parang ganun. Parang wala ka talagang aasahan. Pero sabi nga po, walang imposible sa ating pong Panginoon. So, 1 taon po yun, gano'n, no? Pero salamat po sa Panginoon dahil po sa pagsubok na yon, lalo po kami pinatatag ni Brother Nestor at nakita po talaga namin na ang Panginoon lang talaga ang ating eternal satisfaction. Siya lang yung ating kasapatan. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, parang ang sarap ng pakaramdam na kasama mo siya. Yung kinabukasan, hindi mo alam ang mangyayari, pero alam mo, nandyan yung kabutihan po ng Panginoon. So, ayun, pinaubayan na po namin sa Panginoon kung ano po yung kalooban niya. No, anumang bagay na makamit mo o pangarap mo na sa tingin mo ay makapagpapasaya sa'yo, yun nga po ay maaaring mawala anytime. Hindi natin maaaring panghawakan ang anumang mayroon tayo dito sa mundo. Kaya wag natin iasa ang mga material na bagay para tayo maging masaya, no? So wag po nating iasa doon sa material na bagay.
And then yun nga po na sabi ko po kay Brother Nestor, picturean mo nga yung bahay natin para maalala natin kung saan man tayo dalhin ng Panginoon. Na ito pala yung naging bahay natin. Doon sinihip ko nga yung hagdan namin ako. Mga ilang taon pa kaya, mga ilang buwan. Kasi di mo alam kung kailan sila tatawag, mga ganon. So, sobrang miracle po talaga, no? So, yung Vice Governor po, parang by chance lang na kinausap niya po si Ramon Ang, no? Tapos, pinakita niya po yung mga umiiyak na matatanda, yung parang ganon. Tapos talaga po ang Panginoon na napakabuti. And then sabi po ni Ramon Ang, sabi daw po ni Ramon Ang, ay hindi ko alam na ganyan ang mga nangyayari, sabi niya. O sabi niya po dun sa vice group, o sige, sabi niya, wag na nating ituloy. Wag na nating ituloy, sabi po niya, ganon na anuhan, parang ganon. So, yun nga po, so, nagtumawag po sa amin nung sinabi po yung balita na gano'n. So, talagang sobrang naiyak po ulit ako. Sabi ko, totoo ba to na ano ko na nga sa sarili ko na mawala, pero ngayon may magandang balita na hindi na daw po matutuloy, parang gano'n. So, nung may balita po hindi na matutuloy, and then yung mga tao po, doon po sa kabilang lugar na gusto po magbenta ng mga lupa, gusto nila po matuloy, hindi po nila gusto yung mga balibalita na gano'n. Pero tumawag po yung kapitan sa asawa ko, nag-meeting po sila. And then, nung 2 weeks ago lang po na sabi niya, wag na kayong mag-alala kasi 99% po na, baka hindi na po matuloy, parang gano'n. Kaya sabi ko, totoo ba to? No? Sobra po ang Panginoon natin. Kahit po kano kalaki yung problema natin, basta tinanggap po natin sarili natin, hindi po yung bagay na yun na magpapasaya sa atin. Parang tinestream po kami ng Panginoon na hindi po yun ang magpapaligaya sa amin, na aasa kami dun sa building, sa hanap buhay na yun. Hindi po dapat aasa po tayo sa ating pong Panginoon. No? Amen. So, sa kabilang banda, marami din pong mga Kristiyano ang nagsasabing, kailan kaya ako magiging masaya o satisfied sa buhay? Meron pa po ba sa atin na nagsasabi ng ganon? Kailan pa kaya ako magiging masaya? Kasi ang hirap po ng buhay ngayon, di ba? Lagi na lang tayong nagsasakripisyo. May mga miyembro po ng pamilya na nagkakasakit, maraming gastusin araw-araw, at bayarin buwan-buwan. Ngunit sa sitwasyon po ng buhay po natin, tandaan po natin, hindi naman talaga mauubos ang problema sa buhay. Mauubos ba yung problema natin? Kailan kaya mauubos? Di ba hindi naman? So hindi po mauubos yung problema sa buhay. Na alam po natin, habang buhay may problema. Pero alam po natin na hindi po tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Hindi mauubos sa mga pagsubok sa buhay. Lahat tayo nakakaranas ng mga paghihirap. Iba-iba lang po ang sitwasyon. No? Pare-pareho, pero iba ang sitwasyon ng Kristiyano. Makikita po natin na yung Panginoon, iba yung may Kristo, iba yung wala. Parehong problema, pero andun po yung kalakasan na ibinibigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? So, may isi-share lang po ako. Medyo mahaba lang po ng konti. Pasensya na po sa time, no? Gusto ko lang po i-share, no, yung kabutihan po ng Panginoon na makikita mo talaga iba yung Kristo na pinaglilingkuran po natin. Pareho ang sitwasyon mo dun sa tao, pero iba yung ginagawa ng Panginoon sa atin. So naalala ko po ito na siguro po ay na-share ko na po dati or nakalimutan ko na alam ko na baka naalala niyo pa po na na-share ko na to nung nagtatrabaho po ako sa OR nung time na yon na meron po kaming pasyente, no, na alam niyo po yung endoscopy, di ba? So, nung time na yon, medyo hindi pa po masyadong maganda yung hospital namin. Yung pong endoscopy room namin, yung bed niya, wala pong side rail. So, kailangan yung isi-sedate po yung pasyente, patutulugin. Kailangan po may bantay kasi baka malaglag. So, pumunta po ako sa endoscopy room. May kasama po akong Indian na bata, bago pa lang. So, ang sabi ko po, na endoscopy yung pasyente, na anesthesia siya, so tulog po siya. Malaki po siya, parang ano po siya, yung Saudi na talagang malaki, parang ganon. So sabi ko po dun sa Indian na aking kasama, bantayan mo yung pasyente ha, baka malaglag. Sabi ko pong ganon. Ewan ko po yung Indian kung wala po sa sarili, no. So inuhugasan ko po yung scope, nagulat po ako may nahulog, bumalabag. Pagtingin ko po yung pasyente po namin nalaglag dun po sa semento.
Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. So sabi ko dun sa Indian, umiyak siya, ate, what we will do? Sabi ko, bantayan mo. Bakit hindi mo binantayan? Parang gano'n. So sabi ko, wala tayong gagawin, magpipray tayo, magpipray ako. Sabi ko sa kan, Lord, sabi ko, tulungan mo kami. Alam kong di mo kami pababayaan. Sa tingin niyo po, napakapayat ko po noon eh. Hindi ko po alam kung paano po namin nabuhat. Hindi kami pwedeng manghingi ng tulong, mabubuking po kami. Di ba? Ano kami. Di ko po alam kung paano naiakyat. Salamat po sa Panginoon sa lakas. So, naiakyat na nga po yung pasyente sa bed. Tapos pagising po ng pasyente, sabi niya, sa Arabic, hada na, sabi niya gano'n na, bakit masakit ang tuhod ko? Masakit yung buto ko, yung ulo ko, yung kamay ko. Sabi niya gano'n. Bakit hindi ba bibig lang? Bakit lahat masakit? Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko, kasi anesthesia yan. Parang ginaganon ko siya. So tumatawag po yung OR sa akin na, bumaba ka na, iwan mo na yung Indian niya. Hindi po ako bababa kasi ako nang bahala. Tapos pinababa ko po yung Indian. So pray po ulit ako, Lord. Sabi ko, bahala ka na sa pasyente namin. Alam ko, hindi mo kami pababayaan. And then po yung pasyente na yun, kinukwento-kwentuhan ko lang po. At hinatid ko po talaga siya hanggang sa parking lot na hindi naman po namin trabaho yun. Pero ginawa ko po, kumuha ko ng wheelchair, lahat ng magandang bagay, inano ko sa kanya. Hinatid ko po siya sa kotse para alam kong uuwi na siya at hindi po siya magsusumbong. At para ba't may pain siya, gano'n. Salamat po sa Panginoon kasi naging okay po siya at wala pong naging balita. So kinabukasan naman po nung ma-assign sa endoscopy, sabi ko, ayoko muna pumunta dyan. Sabi ko po, sige, sabi niya, iba naman. So iba naman po ang pumunta ng time na yon. May kasama din po siya isang Indian. So, ganun din po ang nangyari kinabukasan. Yung pasyente po nila, nahulog din, nalaglag din. Pero makita mo po yung kaibahan ng Panginoon. Lahat po tayo may problema, pero iba po ang ginagawa ng Panginoon sa mga anak niya. Yung pong pasyente niya, nabasag po yung bungo, natanggal po yung ngipin, at hindi po nila maiakyat. Kaya po, tumawag po sila sa OR ng tulong, ng rest. Grabe po, nag-code, ganun. Yung pasyente, dinala po sa MRI, yun nga po lahat, ang dami na po. And then, nangyari po dun sa nurse, marami pong nangyari. Papel-papel, report, and then, ang huling ano po sa kanya, parang pauwiin po siya sa Pilipinas at wala po siyang sweldo. Pero naawa po yung head nurse namin at pinakiusap nga po na wala na lang po siyang sweldo. Ewan ko po kung ilan ang salary deduct, 2 months, 3 months, wala po siyang sweldo. So makikita po natin doon, at sinasabi ko lamang po ay, kapag Kristiyano ka, may problema ka, pero nandun po ang Panginoon, tumutugon po sa ating pong mga panalangin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos natin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. May problema pero may Kristo ay sapat na sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So naalala ko po yung lyrics na isang awitin na familiar sa marami sa atin, yung Turn your eyes upon Jesus. Narinig niyo na po ba yung awit na yun, ano? Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim, and the light of His glory and grace. So sabi po dyan, tumingin ka sa Panginoong Hesukristo, tignan mo yung kagandahan niya, yung kaluwalhatian niya, yung ginawa niya para sa'yo. So tingnan po natin, isipin mo yung magbit-bit ka lang ng 1 galong tubig. Di ba ako nga po, hindi ko kayang bitbitin yung 1 galon eh. Ang bigat po, no? Ang bigat po. Hindi ka pa nilalatigo noon, hindi ka pa pinahihirapan. How much more yung parang troso ay buhatin mo habang tad-tad ka ng sugat at bugbog sa katawan. Ibig sabihin, pinaghirapan po talaga ng Panginoong Jesus ang salvation natin. Ang salvation ko, ang salvation nyo, no? Pinagpaguran po ito ng ating pong Panginoon. At ito'y kanyang ikinamatay. He died on the cross for you and for me. Imagine niyo ang Diyos na sinasamba ng mga anghel, di ba? Sinasamba po siya sa langit, no? Na mga special beings, nire-reflect nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Subalit po, nung nagkasala sila, Lucifer at ang mga angel na kasama niya, di po ba tinapon sila mula sa langit? Wala silang redemption. Wala silang kapatawaran.
Hindi nga inialay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para sa kanila. Ngunit ang Panginoong Hesus na sinasamba sa langit ng mga anghel ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin na makasalanan. Sino ba tayo, no? Para mahalin ng Diyos ng sobra-sobra. May makakasagot po ba doon? Ano? Sobra po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabi doon, look full in His wonderful face. Pag nakita mo yung biyaya ng Diyos na umaagos mula sa Panginoong Hesukristo, patungo sa iyo, sabi dito, and the things of earth will grow strangely dim. At lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat ay magmimistulang madilim. Alam mo yung, ang nakikita mo lang, ay yung kaluwalhatian ng Panginoong Kristo, lahat nagdilim na. And in the light of His glory and grace, at wala ka nang napapansin sa mundo, sa paligid mo, kasi nakikita mo yung kagandahan ng Panginoong Hesukristo. Maraming Kristiyano ang hindi nararanasan ang esensya o diwa ng awiting ito. Maraming Kristiyano ang hindi nabubulay ang biyaya ng Diyos na umaagos mula sa Panginoong Hesukristo patungo sa buhay mo. Ang ginagawa niya para sa iyo, para magkaroon ka lang ng eternal life. Maraming Kristiyano ang hindi nakakakita ng kagandahan niya. Ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Dahil marami pa rin sa atin ang nasa sidetrack, marami pa rin sa atin ang nakatuon sa paningin sa mga bagay na hindi nagtatagal. Mga bagay na ino-offer ng mundong ito na akala natin ay magbibigay sa atin ng eternal satisfaction. So mga kapatid, kung gusto mo ng satisfaction, ng tunay na kaligayahan sa mundo, do not look around you. Turn your eyes upon Jesus. Kanino daw po? Turn your eyes upon Jesus. No? Because when you have everything, but you don't have Jesus, you have nothing. But when you have Jesus, you have everything. Amen po? Amen. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo na ang pinaka-satisfied at pinaka-masaya sa lahat. Masaya po ba tayo? Mukhang malungkot po, ano? Dapat po tayo ang pinaka-masaya sa lahat. Amen, ano? Sabi po ni Apostle John, ideate. Ano ba ibig sabihin ng ideate? Ibig sabihin, pagbulayan at pasalamatan mo na sa dami ng tao dito sa mundo, pinili ka ng Diyos upang maging anak niya. Grabe, no? Pinili tayo. Pinili yung katabi mo. No? Amen po. At nawa po mga kapatid, maranasan natin ang eternal satisfaction na nagmumula lamang sa Panginoong Hesukristo. Ang tunay na tinapay ng buhay mula sa langit. Kaya anuman po yung mga pagsubok, yung mga kabigatan na ating pong nararanasan, yan po ay pinapadama ng Panginoon sa atin para makita po natin yung kabutihan niya at yung kadakilaan niya sa ating pong mga buhay. No? Kaya napakabuti po ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo na sumamba at magpuri at lagi po nating tatandaan ang tunay na satisfaction, ang tunay na kaligayahan. Hindi po sa mga material na bagay, hindi sa bahaga, hindi sa lahat, kundi sa ating pong Panginoong Hesukristo. So tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin yung Turn Your Eyes Upon Jesus.
Yes, O God, we worship your name. We exalt your name, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang to. Salamat po sa iyong paalala ngayong umaga na ikaw po ang tunay na tinapay na mula sa langit. Ang tanging makapagbibigay ng kasiyahan sa aming mga puso. Patawarin mo kami, Lord, kapag hinahanap namin ang kaligayahan sa mga bagay na panandalian lamang. Turuan mo kaming lumapit sa iyo araw-araw at hanapin ang kabusugan ng aming kaluluwa sa iyong presensya at sa iyong salita. Salamat po na ikaw ang pinakadakilang regalo sa amin, ang Diyos na nagkatawang tao upang bigyan kami ng buhay na walang hanggan. At habang nandito po kami sa mundo, help us to be satisfied in Christ. May you be glorified in me when I am most satisfied in you. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kasapatan sa aming pong mga buhay. And we pray also, God, na ang bawat isa nandito sa umagang to nawa, maramdaman din nila, makita din nila sa kanilang buhay na ikaw lang, O Diyos, ang kanilang kasapatan. Anumang pagsubok, anumang problema, anumang kasakitan, ang kanila pong pinagdadaanan sa mga oras na ito, Panginoon. Katagpuin mo po ang bawat isa, O God, at magpakita ka ng mga dakilang himala sa kanila pong mga buhay. We thank you for everything. We thank you for your love. We thank you for the joy and peace, O God. Salamat sa umagang ito. Sa iyo pong papuri, ito pong aming dalangin. Sa pangalan po ni Jesus namin, Panginoon tagapagligtas. Amen and amen.